Hello, everyone. Let's go back to our sunset moments, a little sharing. And as we start the week, maganda rin siguro kung something internal ang i-discuss natin ngayon. Ano po? Ngayong linggo, ng misa ang bagong Santo Papa. At the same time, yung inauguration na rin ng leader ng Catholic Church. Kaya it was or it is a kind of history sa Catholic Church naman. Kaya sana hindi lamang parang politikahan ang mangyari dito kasi nga napansin ko dun sa mga news na si President Zelensky ng Ukraine andun din. At yung ibang presidente ng ibang bansa, hindi naman siguro nakisawsaw, kundi they give their presence, maybe sabihin nating attendance and respect doon sa bagong Santo Papa. But we know na during this burial sa eulogy ni Pope Francis, marami, more than 60 state leaders ata yung dumalo doon. Pero today, sa inaugural ni Pope Leo XIV, he celebrated the Mass, and then yun, ibinigay na yung papal ring, tapos yung, they call it, parang necktie, anong tawag doon. And naging tradition daw nila doon na gamitin na yun ng Santo Papa. It symbolized daw the authority of the leader of the Metropolitan Catholic Church doon sa Rome. Pero it's not only the Metropolitan Catholic Church, pero all throughout the world na rin daw yun. So, many material things, little things na may simbolo, may significance dun sa Catholic Church. Pati sa damit, yung red shoes, ganun, sa Pope, skull cap, papal cap, yung puti, meron ding mga ibig sabihin ng mga bagay-bagay na yon, Pero isa rin lang kung talaga bang andun yung mga sakramento, kung andun nga ba yung mga celebrations, mga ceremonies, dala-dala ba ng mga tao yon, ng mga believers, yung mga ganong bagay. Nung nakinig ako doon sa sa sermon ni Pope Leo XIV, medyo napahintulang ako talagang pinakinggan ko yung mga lines na medyo metaphor na tulad yung isa na you have to speak or your faith should not remain silence, should not be in silence, but your faith should speak the truth, the gospel. So, ibig sabihin niya ron, ang pick-up line niya doon, kung talagang naniniwala ka sa Diyos, then you evangelize the truth. Huwag kang mahiya kung yun ang mga sasabihin mo, share mo sa mga kapwa mo, kaibigan mo, yung mga kasama mo. And yun din daw, why not show na you are using the crucifix or yung mga kung ano-ano yung parang pin na inaano ng mga Catholics, yung mga necklace na merong crucifix, why not use it?
So, very Catholic nga ang ano doon. Pero, hindi naman talaga yun na lang ang ibig sabihin na, do not keep your faith in silence. Tapos isa pang bagay na, o isang linya pa doon na nabanggit niya na the trees mature in silence. So sabi ko, parang yung faith at saka maturity parang magkaiba. So responsibility na yung faith mo. Meron kang responsibility if you stand with your faith. Pero sa sarili mo as an individual, you will grow up silently. Magiging mature ka kahit na ikaw lang na isa. Meaning, independent ka, you will grow up, uugat na ang sarili mo sa isang paninindigan at prinsipyong hinahawakan mo. Marami mang mga magdadan sa'yo na pagsasabihan ka or aawayin ka, ipipersecute ka. Dadaan man ang bagyo. But if you keep your root strong, still you will grow as a tree, and the tree along the way, in a certain time, the tree will become mature. So, doon ko nakita yung, galing nitong mga hugot ng Santo Papa. Kaya, nilista-lista ko lang yung mga lines na yun. Pero, talagang, he tried to work with, kumbaga, yung responsibility niya sa church. And then, yun nga rin na isang balita na nag-close door, na tinawagan niya, walang ibang kasama, one-on-one, na tinawagan niya si President Ibrahim, yung 30 years old na captain, military man, na naging president doon sa African country. Medyo maganda daw yung naging usap-usapan. Although sila lang dalawa talaga ang may mga exchanges doon sa pinag-uusapan doon. Pero doon sa kabila kay President Ibrahim, after the talk, tinawag niya yung mga cabinet members niya. And yun, marami silang pinagdi-discuss. Pero hindi na natin alam yun. Yun lang mga nabanggit doon na ano yung nangyari. Pero yung mga internal or talagang pinag-uusapan, hindi na nakuha. Which is good naman. Kasi kung confidential naman yun, one-on-one, na kahit na kasama ni Pope doon sa Vatican, hindi nga niya, hindi niya pinasali doon. So, yun lang. In a sense, parang concerned din ang Santo Papa about peace. Kasi nga doon yung sa lugar nung President Ibrahim, kudita yun nung 2022, na naging sobra na yung pamamahala ng dating presidente, kaya nagkudita sila, and as a captain, military captain, talagang tumayo sila to stand against terrorism. Yun ang nakita nila sa country nila Kaya with the support of the citizens, ng mga tao sa kanila, nakuha nila yung bansa nila. And the captain, Ibrahim, was
ano doon, how do we call it, no? Elected as president of that nation. So now he is the youngest president of a nation all throughout the world, 32 years old. No? And then matalino, kalmado siya kung paano siya mag-decide. No? I think nabanggit ko rin kahapon sa yung pakikipag-usap niya sa Russian leader. No? Pero dun sa bansa niya, andun rin yung spiritual aspect. No? Andun yung he believes to God. And the people also believes to God. Pero yung priority nila ngayon is to really raise up their country. Industrially, economically, yun ang mga gusto niyang i-prioritize. Kaya I hope na hindi lang maniobra ng mga ibang bansa yung mga niya, bagong simulain niya para sa bansa niya. For the sake of peace, sana'y ganun nga. Maganda kapayapaan. And then yung as an individual, be mature, silently, huwag ka nang pumiyok-piyok kung ano yung mga naririnig-rinig mo, palampasin mo na lang yun, be mature, huwag kang parang bata rin na re-resback. Kaya alam natin kung ano ang maganda, hayaan mo na kung ano yung mga masasama. Kung baga sa social media, may mga bashers. Kung ano man yung mga comments, sinulat-sulat nila, kahit maganda yung motibo mo, ginawa mo, hindi man nagandahan yung iba, but talagang ganon, you cannot please everyone. Kaya to be mature, at three matures silently. Yun, bilang isang tao. And if you are faithful, let your faith speak and evangelize the truth. Lastly, ito ring isa na still galing kay Pope Leo XIV ito, na love and truth cannot be separated. So, kung totoo man na may nagawa kang kasamaan, fact, so there's truth. But kung mali man yun, let love prevails para this love and truth will equate to each other. So love can forgive, the truth can let you realize, kaya these two things are inseparable. So, yun po, mga little inspirations lang nitong linggong ito. Let this Sunday be a good start for our week. Magandang hapon, dapit hapon po sa ating lahat, at naway masaya ang lahat dito sa linggong ito. Salamat po. Goodbye.